Pero sa ngayon, hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta nyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako, kaya hinihingi ko ang patawad. Dami sa ating mga kababayan na nakakaramdam ng gutom dahil hindi na nila mabili ang pagkain sa sobrang mahal ng pagkain. Nasabi ko na po, unahin ko po muna ang mga naririnig ko at narinig ko rin na nasabi ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na sala manggunitanan ni Inday Sara, unidagan pa siyang presidente, dili na magkalisod-lisod ani atong nasod. In another forum, I will thoroughly explain myself kung bakit ganon ang nangyari at ganon ang desisyon ko. Pero sa ngayon, hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta nyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako. Kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. You know, this has been going on for 9 days, ang assault sa inyong Kingdom Nation. At I could not come earlier dahil meron ding atake sa opisina ng pangalawang Pangulo. At hindi ko maiwanan ang aking mga kasamahan doon sa Office of the Vice President. But always remember na wala man ako lagi sa mga masasayang araw ninyo, pero nandito ako lagi sa inyong kalumutan. I will always be with you in your darkness. Bago ako pumunta dito, doon sa Manila, sinabihan ako, huwag kang lumapit sa KOJC dahil talo ka dyan. Kalaban mo administrasyon, kalaban mo dayuhan na superpower. Sabi ko sa taong nagsabi sa akin noon, walang contest, hindi ako matatalo. Walang kompetisyon, bakit ako matatalo? They may be a minority, they may only be 8 million around the world. Sabihin na natin na 6 million lang doon ang Pilipino, pero Pilipino pa rin sila. Noong ako ay naging Vice President, isa sa lagi na problema natin, hindi lang dito sa Davao City, but sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, ay ang disaster response.
So, nung ako ay umupo, in-institutionalize namin ang Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Ang aming paghahanda ay disaster response. Pinaghandaan namin ang baha, pinaghandaan namin ang delubyo, typhoon, pinaghandaan namin ang earthquake, lahat ng maisip mo na kalamidad, pinaghandaan namin. Pero, nasabi ko doon sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, we have not prepared for a crisis such as the Kingdom of Jesus Christ. So anong sabi ng libro natin dyan sa Disaster Operations Center? Ano ang dapat nating gawin sa krisis at disaster na ito? Lahat sila walang masagot. Kahit ako matagal, ako nag-isip kung ano ba ang response namin. Because this is a crisis. It is a disaster. And ano dapat ang tugon ng Office of the Vice President? At isa lang ang naisip ko. Sabi ko, as Vice President and as a Dabawenyo, I will be there to comfort them. I have a moral obligation to assist them if they feel that they are persecuted, kahit kukunti lang sila. Trabaho ko yan bilang pangalawang Pangulo. Doon din sa amin, sa Office of the Vice President, sabi nung isang kasamahan namin, doon sa USEC namin, sabi niya, USEC, ano bang matutulong ko kay Inday Sara? Naaawa na ako sa kanya. Sabi ko, tinanong ako ng USEC, sabi ko, excuse me, hindi ako kawawa. Hindi tayo kawawa sa Office of the Vice President. Dahil tatlong beses tayo kumakain araw-araw. Kung gusto natin bumili ng leche plan, meron pang leche plan. At ayaw natin ng leche plan, gusto natin ng ice cream, nakakabili tayo ng ice cream. Sabi ko, ito personal ko na experience. Kaibigan ko, 47 years old. Sumakit lang ang likod. Anong sabi ng doktor? It's cancer of the bones, cancer of the lungs, cancer of the pancreas, cancer of the brain, all together in one person. Anong sabi ng doktor? 6 months na lang. Yun ang kawawa. Sabi ko, ang dami sa ating mga kababayan na nakakaramdam ng gutom dahil hindi na nila mabili ang pagkain sa sobrang mahal ng pagkain. 2 beses na lang kumakain sa isang araw. Yun ang kawawa. Sila ang dapat tulungan. Dumadami ang naghihirap sa ating bansa. Dumadami ang nahihirapan makahanap ng regular na trabaho. Sila ang totoong kawawa at kailangan ng tulong natin. Ilang beses sa pag-atake sa akin, paulit-ulit ko sinabi, magtrabaho muna tayo. Because we owe it to our countrymen, because we made promises on stage, in front of everybody, na we will do something for our country. Paulit-ulit yan
noong isang taon, hanggang ngayon sinasabi ko, magtrabaho muna tayo. Mas maraming nangangailangan ng tulong kaysa mas interesado sa politika. Pero this night is not about me and my problems. Hindi ako kawawa. Mas kawawa ang mga kaibigan natin na natutulog sa tabing daan, gutom. Minsan, sa isang araw, wala na talagang kinakain. Sila ang totoong problema at totoong nangangailangan ng tulong dahil sila ang kawawa. This is about kingdom of Jesus Christ and the assault on the kingdom nation. Tandaan ninyo, hindi kayo kawawa. Tungod kay ang langit ng Amahan naa pirmi kaninyo. Noong isang araw, kausap ko yung SMNI President. Sabi ko sa kanya, "Sir, bigyan mo ako ng update sa mga tao." Sabi niya sa akin, 3,000 kapulis, 4,000 kapulis, 5,000 kapulis, ilang ipadala din sa Kingdom Nation. Nalisang na ang mga tao. Nangahadlok na sila. And then I said, mali nga malisang, mali nga mahadlok. Kay bawo mo nga no, gipadalhan mo og 5,000 kapulis na inyong istoryahon, na inyong ipasabot na unsa na ang atong nasod, asa na ang rule of law. Ipadala sila dinhi para hadlokon mo, gipadala mo sa Ginoo para pasabton sila. If they come from a place of violence, the Kingdom Nation is the expert on peace. Kay bawo ana. Dabaweños are peace-loving Filipinos. And in fact, dili lang Dabaweños, because the Kingdom Nation citizens can be found all over the country and around the world. Kung ang gidala nila, if they bring you violence, give them peace. Show them peace. Make them understand that this is not about me and you. This is about the abuse of power and the assault on the freedom of religion. Violence, you have peace. Bullets and tear gas, what do you have? You have the words of the Almighty God. You have the Bible.
Padalhan mo nila og bala, tirahon mo og tear gas. Preach to them the words of God. Pangtulo, if they come from the evils of Satan, what do you have? You have the goodness of the Lord Jesus Christ. And always remember, kahit saan ka man pumunta, lahat nagsasabi, good triumphs over evil. Ang ako ang lola sa mother side, maternal grandmother na ako, buhi pa siya karon, kaluoy sa Ginoo, she's blessed with a very long life. She's in her 90s. Lumad sila dinhi sa Davao del Sur of Davao City, sa Padada Davao del Sur of diri sa Davao City. Ang iyahang trabaho is mangmaligya o kaniadtong panahon, mga 1960s, 1970s, mamaligya o mga PX goods. Ang mga murag ukay-ukay kung ginatawag nato karon. O niya, mamaligya o mga lain-lain klaseng dry goods. Nakaadto siya o baklaran, namaligya siya o mga sandals, mga mo ang ginabaligya kaniadto. Sa iyahan mo nakakaton o kanang dili magulat nga naay customer, kundi tawagon nimo dapat ang customer, masudlon nimo sa imong tindahan. Doon na siya pulong sa ako itong batanon pa ko. Kebaw mo, diri manggod sa ato sa Pilipinas, when you are outspoken, when you are opinionated, when you are headstrong, ang tawag sa imuha maldita. I feel that it is wrong, pero somehow, siguro sa ato ang mga Pilipino na pumutubang ka sa mga elders, yung tawagon ka maldita. So, kung batanon pa ko, ang ako ang lula, mag-istorya, mga saba tingali, o niya, matubag ko, mayroon tayo na ang ako ang lola. Maghinay-hinay ka, Inday. Kay ang gaba sa Ginoo dili magsaba. Through the years, while I was growing up, mawin ako ang pahinumduman. Ang gaba, dili magsaba. Mo nang nagkaroon ko o hadlok. Imagine mo, maabot lang kalit, di man lang magsaba-saba, di ka kasagam. Tungod kay ang gaba sa Ginoo, dili magsaba. Motong na ganina, I know, dili ko makasulti when our preacher said, love your enemy. Nag-anak lang yun ko. Wala pa ko sa punto sa mga miyembro. I am not in that level of spiritual enlightenment. I can love my enemies. Wala pa ko sa inyong level. O to kaganina nag-anak di ko. Para di ko makasala. But you know, para sa ako dili man ako sila mamahal. I cannot bring myself to love them.
Pero ang akong verse, pulong para kanila mao ang dapat sa Ginoo digid magsama. Paula siya ang prinsipyo sa ako ang lola ko rin. And God will take care of you all the more because kamo, you can love your enemies. You can forgive. So you will gain victory. God will be there, will always be behind you, around you, above you, underneath you, to cradle you, to shelter you. Because you know His power over all of us. Kaganina, nawala naman itong ang kuan. Background. Kaganina, sige kong tanaw sa inyo wall. And then, nakabutang dito, 39th anniversary. Nakauna-una ko na sa pagtuo sa mga inchik, malas magunang 9. Mundo ng kaanak ko, siguro sundo na to. Wala may mawala sa to Kung sundo na to ang tinunguan sa mga inchik, nga dili gyud ka mag-celebrate og 9. So this is our 40th anniversary. Mamalakpak ka para sa 40 years. You have come a long way from 1 to almost or approximately 8 million around the world. You have overcome challenges, and every challenge made you stronger, made you more united. And we can see that now. There is another challenge before you, pero naang gihapon mo sa ngalan sa Ginoo. Ug sa tanaw nako, sa kadaghahan, sa kalisod, ug sa kadaghahan sa pandaot, ug sa kadaghahan sa dili pagtuo, sa inyo ug sa kadaghan sa kanang kansyaw ba sa inyong pagtuo, I think you will reach 100 years or more. Magpadayon ug magpadayon mo basta ang inyong pagsalig o pagtuo hugot dinha sa Ginoo. During COVID, it was a experience as mayor. It was an experience that I do never want to go through again. The COVID-19 pandemic. Dili na ko ma-explain sa inyo ang kalisod atong panahon na to. Nga doon na yung mga gipangayo sa imuha nga COVID-19 response. Pero walay budget ang syudad para punduhan ang mga projects.
para sa COVID-19 response. Daghan kaayo. TTMF, PPEs, suporta sa mga frontliners, health workers. Dili na ko gusto mo sa bato. Pero doon ako'y mensahe sa mga Dabawenyo, maupod ang mensahe nako sa inyo ha. Karon, dili lang sa mga naa dinhi sa Davao City, kundi sa tanan ng miyembro sa Kingdom of Jesus Christ. And that is, we will not break. On my way here, kaganina, nag-ingong ko I will leave you with a verse. And nangita ko og verse, butang na ko dito, of being afraid. And doon ay isa, on top of the list, which will guide you, which will guide me, which will guide our countrymen through these dark times of our nation. And that is Psalm 23, verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ayaw mong kalimot na ay Ginoo nga nagtanaw sa ato ang tanan. Og ang iyahang gaba, pili magsaba.